Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Kapitan Lucio Tan III, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Abay, ano nga nangyayari sa flag carrier natin, Philippine Airlines? Mukhang nag-deteriorate ang service ng ang maintenance sa mga eroplano ng PAL. Abay, yung pong eroplano ng PAL na lumipad kagabi na patungo sana ng LA. Abay, nag-emergency landing po sa Haneda, Japan. Dahil bigla pong umusok maibigan sa loob. Hanggang sa ngayon, abay, andun pa yung mga pasahero. Kawawa naman Sayang naman, ang ganda-ganda ng PAL, bakit nagkakaganito, Abay, mukhang kailangan ng kumana mga technicians, maintenance engineers mula sa Cebu Pacific at AirAsia. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Kumusta po kayo? Ayan, nako talaga naman. What is happening to our country, General Sir? Abay, hanggang ngayon po, mahabigan tahimik pa ang Philippine National Police sa kaso ng pagkidnap at pagpatay sa isang Chinoy businessman. Abay, ilang araw ko nang tinatawagan itong si Malu, Ano nangyari kay Lady General Jean Fajardo? Dati-dati ang daling tawagan ito. Ngayon parang tahimik po ang Philippine National Police sa kaso ng kidnapping kay Chinoy businessman Anson Ke. Yung po may-ari ng Ellison Steel. Ayan, abay, ito po yung dinukod dyan sa anong restaurant nga ba dyan sa Dyan sa Macapagal Boulevard, Golden Bay Chinese Restaurant ba yan? Abay, ang lungkot mahabigan, Abay, dinukot, abay, ayan, nakalungkot mahabigan Hindi lang pwedeng ilabas sa RH TV, Pero kalat na po sa social media, maabigan, lalo sa Chinese community, yung litrato po nitong victim na si Anson Ke, mga kaibigan, matapos kidnapin, patayin, nagbayad ng ransom na 160 million pesos, pinatay pa at itinapon po ang bangkay kasama ang kanyang driver dyan po sa may Rodriguez, Rizal. Kakalungkot What is happening to our country, General Marbil, sir? Pero may aksyon naman daw. Ayan, kaya lang hindi pa ina-announce ng PNP. Sinibak na po yung kawawa naman yung bagong promote na Brigadier General, yung head ng anti-kidnapping group na si Brigadier General Elmer Ragaya. Abay, dahil po sa insidente niya, mahabigan ang ipilit daw po ay si Colonel David Poklay, ang Deputy Chief ng PNP CIDG. Naku, Apo Little President Lucas, abay, nakakabahala na ito, lalo sa mga Chinese community. Abay, dapat gumawa ng aksyon. Siguro
isubli mo na po dati na lang intelligence officer di Mindanao. Ayan, baka makatulong ng malaki ito para maresolba ang kidnapping cases dito sa Metro Manila, ha? Abay, isublim po di yung, sino yung pangalan, Colonel Marantan ba yun? Ayan, isublimon po, ayan, at sa Philippine National Police, pasensya po sa ating mga kaibigan dyan. Alam nyo naman po, mga kaibigan, yung kung nagtatrabaho lang tayo ng tama dyan, matindi, alam naman natin kung sino ang gumagawa ng mga ito Bakit kanyo? Kasi yung po mga big time mga kaibigan na katulad niyan, mga Chinese nationals, mga foreigners, abay paano hindi malalaman ng ating kapulisan yan mga kuya, mga ateng? May mga bodyguard na pulis po ang karamihan sa kanila. Ayan, minsan nga nagulat tayo ha? Abay, papunta tayo dito sa may Heritage Hotel dyan sa Pasay. Abay, mantakin po niyo mga kaibigan, meron isang may dalawang wangwang hagad ha. Pagkatapos may pumaradang sa entrance, SUV, ayan, Cadillac ba yun? Ang laki-laki, ha? Ayan, pagkatapos may backup pang dalawa, ha? Sabi ko, sino kayang congressman ito, ha? Abay, pagbaba po, mabigan Chinese national po ang bumaba, mabigan. Sabi ko dun sa mga bellboy, dun sa mga room, nasa mga doorman dyan sa Heritage Hotel. Pero sabi ko, sino yung congressman na yun? Hindi po congressman yan. Sabi po, gambling lord po yan. Kilala nun sa Heritage Hotel. So, ganyan po mahabigan kaya General Marbil, ha? Abay, siguro po pa-reportin ninyo, magbigay ng report. Yung, sino nga ba yung agency, IAS ba yung nagbibigay ng bodyguard sa mga VIPs? Ayan, alam po yan ng Philippine National Police. Yung mga nag-deploy po ng mga security sa mga VIPs, ayan. Kung tinanggalan po ng mga police escort ang mga politiko ngayon, mga opisyal ng gobyerno na kumakandidato, bakit hindi tanggalan ng bodyguard itong mga VIPs, lalo na po ang mga Chinese nationals? Daming bayan. Ay, nako, talaga nakalungkot. Ayan, kaya yung mga Mr. Cecilio, ano nga bang apelyido ni Mr. Cecilio ng si Mr. Toothpaste. Kaya yan po, nakalungkot mga kaibigan dahil alam po ba nyo na pati ang Chinese community sa Binondo ngayon, abay, alam nyo ba Mr. President na maaga na po sila nagsasara ngayon. Ayan, abay, natatakot na rin sila. Maaga na nagsasara ng kanilang negosyo dahil sila ay natatakot dito sa nangyayaring kidnapping. Sana po, General Marbil, Mr. President, ma-actionan yung mabuti ito. Daming bayan. Kasi mukhang ang report po mga kaibigan, yung kumindap doon sa Batang Chinoy, ha? Yung estudyante ba ng British School, ha? Abay, sinasabing yung grupo, yun din ang grupong kumidnap dito kay Mr. Anson Ke. Nakiramay po tayo sa kanyang pamilya. Daming bayan. Samantala mga kaibigan, para sa mga kandidato, ha? Ayan, may babala si Chairman Boy George Erwin Garcia. Abay, kasi ngayon po kuya mga ateng, abay, alam nyo ba na ano na naman, ha? Ang tawag dito, ha? Abay, ngayon po ay graduation season. Sa mga graduates, ayan, congratulations. Abay, binabalaan po ng COMELEC ang mga kandidato na huwag maglalagay ng mga campaign materials, mga tarpaulin sa mga malalapit sa eskwelahan. Alam po ninyo, style po ng ilang mga kandidato na ganyan. Pagka-election, pagka-graduation, alalaki ng kanilang mga streamers, mga plaka, mga tarpaulin, nagko-congratulate sa mga graduates. Ayan. Abay, bawal na po yan, makuya mga ateng. At sabi ni Chairman Garcia, abay, pwede po kayong ma-disqualify sa ganitong ginagawa, ha?
At para sa mga gumagawa ng mga jokes sa mga speech ha. Abay nadagdagan na naman. Ayan, may show cause order na ba, Chairman George, yung sino ba yung governor ba yun? Ang kandidato sa Davao Sur, Davao Norte, ha? Abay gumamit na lang po ng hindi magandang biro, ha? Kaya ingat-ingat po sa mga joke na ganyan, ha? Lalo na ngayon yung political jingle pati. Ayan. O yung attorney ng si Attorney Sia ba yun sa Pasig, Mayor Bico, ha? Talaga namang abogado pa naman ito, ha? Kaya lang hindi po maganda yung kanyang tubo ng dila, ha? Pagka ito ay nagtatalumpati sa mga entablado, di ba? Mocha Uson. Mayor siya ng Star City, Deo makalma ang inyong lingkod, laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang porbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo makalma ng porsyon, Mayor Deo lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo makalma ng porsyon, kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bugwit ay mag-ingat tayo. Ang bugwit ay sobrang chismoso, ang bibig niya ay walang preno, kahit saang lugar siya ay gumagala, para mayroong i-chismis kay Deo. Deo, Deo makalma inyong lingkod. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. This political jingle is paid by the friends of Mayor Deo Makalma. Damdamin Bayan. Ayan, bayad po yan, ha? Sandali lamang. Oy, teka muna, ha? May mga report. Sabi ko na nga ba, Edniel, ha? Ayan, sinibak na itong si General Elmer Ragay. Kaya lang kawawa din naman itong si General Ragay. Kasi simula pa lamang niya, kapro-promote, mahibigan, ha? Kaya lang, talagang ganyan. Pati yung director ng Eastern Police District, ha? Abay yung nagsadlan yung kanyang mga tao, ha? Nangutong ng isang Chinese businessman din sa Las Piñas. Abay, grabe na. Abay, Jalmar Bill. Abay, kailangan alam po niyo mahabingan ang kailangan yata natin sa PNP, Mr. President, ay ang mga police officers, ha? Na kasing tikas. Ayan, kasing tindi, disiplinado, katulad ni dating PNP Chief Senator Panfilo Ping Lacson. Alam na bang magiging PNP Chief na katulad ng Ping Lacson? Damdamin Bayan. Pero bago ang report mula sa Campo Crame, kaugnay pa rin sa pagkidnap kay Mr. Anson Ke ng Ellison Steel. Alamin muna natin ang report mula sa Malacanang. Ano ba ang reaksyon ng ating Pangulo, Mr. President? Siguro bago pa matakot ang mga Chinoy businessmen dito, maapektuhan ang ating negosyo, mga ekonomiya, ha? Abay, aksyonan po ito. Joint Memorandum Circular para pagtugmain ang curriculum at licensure exam ng mga guro, pipirmahan ngayon sa Malacanang. Dapat pirmahan din ng presidente, alisin na yung K-12. Ay, bayan, ala na mga, di naman nakatulong sa ating mga estudyante yan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, sasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Joint Memorandum Circular na magtutugma ng Board Licensure Examination ng mga guro at Teacher Education Curriculum ng Commission on Higher Education. Layo nitong iayon ang board exam ng mga guro sa curriculum na kanilang inaaral sa kolehiyo para matiyak na ang pagsusulit ay angkop sa mga kakayahang kailangan para sa epektibong pagtuturo. Ang hakbang na ito ay kasunod ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na bumaba ang passing rate ng mga guro sa board exam dahil sa hindi pagtutugma ng curriculum sa kolehiyo at sa pagsusulit na pinangangasiwaan ng Professional Regulation Commission. Dahil dito tumaas sa 62%
ang bilang ng mga guro sa high school na nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang major sa kolehiyo. Oras na ipatupad ang Joint Circular, magkakaroon ng magkakahiwalay na board exam ang mga guro na nagtapos ng elementary education, secondary education at iba pang specialization tulad ng early childhood education at special needs education. Ang bawat pagsusulit ay ayon sa pamantayan at guidelines na ilalabas ng CHED. Lakay? Dapat na yata kasi ibalik yung yung DepEd tsaka CHED, ha? Lalo yata nagkakaroon ng ang tawag nito mga problema dahil walang coordination. At least kung isa na lang sana yan, di maayos yung implementation ng mga curriculum. Oo, at saka Lakay, marami na kasing factors ngayon, hindi kagaya nung dati na simple lang yung yung pag-aaral. Ngayon may kalaban ng mga internet, computer, gadgets. Ayan, isa pa yan. Oo. Ayan, maganda ang technology, kaya lang may mga negative effect din na dapat binabantayan. Oo, Lakay. Totoo yan. Kaya nga sabi nila mas madali rin na disiplinahin at turuan yung mga bata dati kaysa ngayon. Ayan, kaya mga bata ngayon hindi na marunong mag-memorize ha? Ayan, tanong mo ng 2 times 2, di masagot titignan pa sa computer. Samantala online na kayo, di ba? Tayo dati ikakabisado natin ang multiplication table. Meron tayong multiplication table sa likod ng notebook na minememorize natin yan At may recitation dyan, Lakay, di ba? Ayan, correct. Anyway, kaya na tayo nag-mascom. Anyway, napaka-basic pero importante po yan. Anyway, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos Miss Let ngayong araw ng Huwebes? Oo, yan Lakay, yung unang schedule niya ngayong alas 9 at maya-mayang alas 11 ay mayroong bisita ang Pangulo, Minister for Foreign Trade, International Financing and French Nationals abroad of the French Republic. Laurent Saint Martin. Ayan, wala bang plano ating mga economic managers? Anong sabi ni Secretary Recto? Ayan, di ba tayo gaganti ang Pilipinas sa tarif na ini-implement ni Donald Trump? Ang tariff regime ni Donald Trump. Lakay, na una nang nag-meeting ang economic team ni Pangulong Marcos, kinumpirma yan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. At ngayong araw ay mayroon daw pagpupulong naman ang ASEAN Finance Ministers na dadaluhan ni DTI Secretary Cristina Roque at pagkatapos niyan ay iulat kay Pangulong Marcos ang mga napag-usapan. Ayan, kasi ang lupit nung Lady President ng Mexico, ha? Ayan, may panawagan ngayon dahil sa mga taripang ipinapataw, dagdag taripa o tax sa mga foreign products na papasok na Amerika. Abay, nanawagan na ng boycott yung President Claudia ng Mexico, ha? I-boycott ang hamburger, McDonald's, ayan, mga kotseng made in USA, mga Ford, ganyan. At pati Apple, ayan, gumamit na lang doon ng Huawei. Anyway, so matindi itong ginawa ni Trump. Ayan, okay. Abangan natin magiging tugon ng gobyerno dyan. Okay, maraming salamat, Miss Leta. Good morning, balik sa Lakay. Damdamin Bayan. Kaya lang baka gumanti tayo, baka di na tayo bentahan ng fighter jets. Lalo ngayon ang Singapore bubili na ng fighter jets, 8 fighter jets naman ang binibili mula pa rin sa US of A. Damdamin Bayan. Eto na, anti-kidnapping group chief sinibak ng Philippine National Police. Sinibak ni Gerald Marbil. Alamin natin ang detalye mula kay Edniel Parrosa. Edniel. Lakay, natuluyang sibakin bilang direktor ng anti-kidnapping group ng Philippine National Police. Itong bagong promote lamang na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Pagkumpirma sa DZOH, the PNP Public Information Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, epektibo ngayong araw na ito ng Huwebes. Ang pag-relief kay Ragay, napapalitan ni Police Colonel David Poklay, siyang Deputy Chief for Operations ng Criminal Investigation and Detection Group. Mangyayari itong assumption ng liderato sa AKG.
Kasunod ng napaulat na pagdukot sa isang Chinoy businessman na huling nakita sa lungsod ng Parañaque noong Marso 29. Natagpuan ng PNP Highway Patrol Group sa Quezon City ang isang itim na Lexus van na hinihinalang gamit sa sumbong na kidnap ransom, habang dalawang bangkay naman sa Rodriguez Rizal ang iniimbestigahan kung sila na nga ba itong nawawalang biktima at driver nito. Magugunit ang unang inalis sa pwesto si Ragay matapos ang kidnap incident sa isang estudyanteng dayuhan sa Taguig noong Pebrero, pero binawi ito kalaunan ng PNP salig sa pagbabawal sa transfer ng mga opisyal ngayong election period nang walang kaukulang basbas mula sa Commission on Elections. Ito si Edniel Torrosa. Edniel, bata wala pang detalyang ba't tahimik ang PNP dito sa issue ng kidnapping ni Mr. Anson Ke? Alam ba sila nga press conference para malinawan naman ang ating mga kababayan, lalo na ang Chinese community, ha? Abay, takot na sila. Ayan, ang aga na nagsasana ng kanilang mga business dyan sa Binondo. Tama ka dyan, Lakay. In fact, kahapon pa na-receive ng reporters itong pinaka-spot report. Nung nakita yung dalawang dyan sa bahagi ng Rodriguez Rizal. Detalyado naman, Lakay, yung report, pero walang nagkukumpirma pa doon sa mga talking heads ng PNP kung sila na nga ba yung nawawalan Chinoy businessman. Wala pa nagpapangalan. Pero bago lang tayo, Mary Lakay, kausap natin ang ilan sa mga chief publicist sa loob ng Campo Crame. Ang sinasabi ay may meeting daw ngayon ang PNP Chief General Romel Marbil, maging ang CIDG, at malalaman natin, Lakay, kung ano yung sila o kung anong magiging resolution doon sa kanilang pagpupulong hinggil dito mismo specifically sa kasong ito ng pagdukot naman sa isang malaking tao, isang Chinese o Chinoy businessman. Kung di ako nagkakamali, Lakay, meron na rin statement yung grupo ni Ma'am Teresita Angse at kanilang kinukumpirma itong identity ng dalawang bangkay. Pero sa side ng pulisya ay wala pa rin official statement hinggil dito. Di ba may statement na nga ang Federation of Filipino Chamber of Commerce at Philippine Chamber of Commerce sa issue ito, pero natahimik ang ating PNP, Edniel. Tama ka dyan, Lakay. Maging yung grupo ni Juan Teresita Angse, yung restoration movement for peace, Lakay, ay movement for restoration of peace ay meron na rin statement pagkumpirma ngayong umaga, pero sa side ng PNP ongoing pa raw yung meeting doon sa loob kung anong magiging resolution dito. Aapangan natin, Lakay, pero ayun nga, ang meron pa lamang tayo ngayon is police report na may nakuhang sasakyan doon sa Quezon City na connected dito sa kidnap incident, at police report din ng dalawang bangkay dyan sa Rodriguez Rizal. Okay, maraming salamat, Edniel. Babalik tayo, Lakay, patungkol pa rin dito sa update dito. Balik sa'yo. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Kulang ba ang intelligence funds ng Philippine National Police? O meron ilang police dyan, ha? Ayan, na kasabwat. Ayan, kasabwat at baka nagbibigyan ng proteksyon dito sa kidnapping group na ito. Damdamin Bayan. Bahagi ng isang barangay sa Pasay City walang kuryente matapos sumabog ang serya ng pagsabog na sinasabing flood control project sa Andrews Avenue. Giselle Ricafort, please come in. Anyari, Giselle? Oo, Lakay, walang kuryente ngayon itong ilang bahagi ng barangay 191 sa Pasay City. Kasunod nga ng mga serye ng pagsabog sa sinasabing flood control project sa Andrews Avenue, corner back 111, dito malapit sa Domestic Road. Una nating inulat kanina, Lakay, na isang lalaki yung natagpo ang palutang-lutang sa hukay ng proyekto na yan na merong tubig. Ayon kay Engineer John Matienza ng Meralco, posibleng nilalagari yung kanilang span cable sa gilid itong hukay na posibleng naging sanhin ng tatlong pagsabog. Sinusubukan na ng Meralco na maibalik yung kuryente ng mga apektadong kabahayan sa barangay 191 sa lalong madaling panahon. Samantala, Lakay, mabigat na yung daloy ng trapiko sa kahabaan nitong Andres Avenue patungong Baclaran sa Parañaque City. Nasa gilid lang kasi nitong Andres Avenue yung pinangyarihan ng insidente sa mismong ilalim ng skyway kung saan hindi pa rin nakukuha yung lalaking nagpalutang-utang sa may tubig nga na hukay. Kanina, Lakay, sinabi ng investigador mula doon sa Pasay City Police Station na si PSSG Gerald Droyo
na may posibilidad na may kinakalikot sa hukay yung lalaki kung saan may natagpuan ding screwdriver at lagare. Sa ibabaw ng hukay na yan, Lakay, doon sa gawing lupa, merong isang pares ng tsinelas, nakaayos yung tsinelas na yan, tapos meron ding isang lagare doon, Lakay. Nakausap din natin kanina yung nagpakilalang live-in partner ng nasa 50 anyos na lalaki na si Jennifer Hispano, at sinabi niya na nangangalakal daw sa lugar ang kanyang kinakasama. Patuloy yung investigasyon ng mga pulis sa pinagmula ng pagsabog at kung ano ba talaga itong proyekto, lalo pat hindi pa nila nakakausap yung itinatawag na nila na engineer nitong proyekto at kung kanino itong sinasabing flood control project, Lakaya. Okay, maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, nangangalakal, di kayo mga naglalaga rin ng mga bakal kasi minsan may mga ganun po sa atin ha. Yung mga construction projects yung ibang mga kabayan natin sa hirap ng buhay, ayan, kung ano nung discarding ginagawa ha. Pati malit na bakal-bakal, pinuputol, ayan, binebenta. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. O nga pala yung mga nagbabakasyon ngayong Holy Week ha. Abay, ingat daw po sa accommodation scam. Aba, dyan sa Baguio City ha. Kaya may babala po ang Department of Tourism ng Baguio City Hall. Mayor Mr. BBM Benji Banyes Magalong. Abay, ingat daw po sa mga baka ma-scam kayo ha. Baka mamaya mura ito. Ayan, nagbayad kayo. Ayan, pagdating sa Baguio City bahay palang ordinaryo noon, may nakatira pala at hindi for rent ang kanilang bahay. Kaya ingat-ingat sa accommodation scam. Ang dami natin makabayan mga magagaling pero siraulo naman nanloloko sa ating mga kababayan. Daming bayan. Orang sa Chief Justice Alex Jesmundo, 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. At good morning, Lakay. Good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. At Diyos marahin na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Ba't naman na-think O diba? Masyado akong pink. Tsaka lang ng bulaklak ko today. Oo nga, bulaklak ba ni Mocha yan? Lakay cookie. Cookie yung ba kay Mocha ay cookie. Ganyan, akala ko bulaklak ni Mocha. Cookie pala yun. Lakay ba? Patawag ko ni Comexture Garcia. Baka madikit tayo ni Chairman Boy George Garcia. Sa'yo ba ay hindi ba naman nasisita? May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Ayan, huwag nyo na pong utusan mandaya ha. Utusan na mag-chismis. Ayaw ni Ombudsman Sam Martires ng ganyan ha. Anyway, marikon lang pero itong bisita natin Sister Ella. Yes. Abay, binabasa ang kanyang resume ha. Ayan, resume kasi. Sige nga, biodata na lang. Sobrang old school. Di curriculum vitae. Yan. Maganda wow. Ganda. Alam mo naman, old school ako kaya yung biodata lang kayo yung lang, 'di ba? Yung may fill upan ka. Fill in the blanks. Binibili pa yun dati. Piso yata isa nun kaya interested ako rito, Sister El ha. Abay, maganda po ito mga kuya, mga ating makinig kayo ha. Ayan, dahil ito pala ay nag-aral ng sa Hong Kong University ha. Corruption Studies. Wow. Kailangan natin ito ha para labanan ng grabeng korupsyon sa gobyerno ngayon. Wait lang, parang wala akong nakita. Ikaw talaga, yung postgraduate. Ito nga nila kayo. Pero hindi, mamaya na yan. Ayan, hindi lang baking ang ginawa nito. Ayan. Ayan, babalikan natin bisita natin pero, sa ating Bakit Ikaw. Ayan, oras Sister L. It's 8:47 pa lang pala. Sorry. Ikaw talaga, sabi ko siya magsalamin ka na. Maulan. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Chairman George Erwin Garcia, sir. Maganda umaga po. Daming bayan. Oras Sister L.
It's 8:52. Ayan, at ngayon, abay, sayang ang oras. Ayan, diretso na tayo dito sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sino ang aplikante natin ngayon, Sister El? Ipakilala mo na. Do the honor. Eto Lakay, ang ating aplikante ngayong araw at mag-a-apply sa Masang Pilipino dahil ang kasama natin Lakay ay representative o first nominee ng Click Party List. Parang medyo ngayon ko lang to na Lakay, Click Party List. Ang ibig sabihin niyan Lakay, anong click nito? Computer. Computer literacy, innovation, connectivity, and knowledge. Ayan Yun na. ang meaning ng click. Akala ko, think before you click. Pwede rin, Lakay. Oo, dahil may kinalaman dyan na ang layunin o advokasya ng party list na ito. Ang ating mga kasama, Lakay, ay nabanggit po na kanina, ang postgraduate niya, Lakay, ay Corruption Studies sa Hong Kong University. Ayan. Nagtapos ng Bachelor of Laws. Mas gusto kong pag-usapan natin ito mamaya, Sister El. Corruption kaysa baking. Ayan, oo. Nagtapos siya Lakay ng Bachelor of Laws sa San Beda College of Law at AB Economics naman sa San Beda College. Ekonomista pa. Chief Executive Officer, Capstone Intel Corporation at spokesperson for the Department of Transportation and Communications, Deputy Administrator for Planning sa Maritime Industry Authority sa Marina Lakay mula 2010 hanggang 2015. Marina, swimmer siguro ito. Former Commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission 2004 Lakay. At dating naging Assistant Secretary sa Office of the Presidential Chief of Staff at Head ng Malacanang Based Transparency Group. Matagal-tagal na to, 2003 hanggang 2004 Lakay. Ang ating makakasama ang first nominee ng Click Party List, si Attorney Nicasio Onica Conti. Hindi Conti Conti. But singular lang, di ba plural ito? Hindi Lakay. Iba yun. Pangalan yun nung bake shop, Contis. Parang gusto mo manghingi ng cake sa kanya. Kasi nakita ko na may dala-dala silang cake. Meron ba? Mango Bravo ba yan? Ayan, Mango Bravo na nagyayelo. Frozen na frozen. Ayan, Attorney Nica Conti, sir. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Attorney. Thank you po, Lakay and Sister Ed. Maraming salamat po sa opportunity na ma-interview dito sa inyong programa. Batanggen niyo pala, are. Oo nga, Lakay. Batanggen niyo pala. Wala kang dalang sintunes. Ayan. O kaya sinaing na tulingan. Sinaing na tulingan. Bagay na bagay sa kaping barako. Ayan. Tsaka barako kirap ka pa si Atty. Sagwaja. Baka may 29 sa bewang. Baka may dala-dalang balisong to. Anyway, kidding aside, Attorney Nick Conti ng Click Party List. Bakit kayo? Bakit tumatakbong kandidato bilang kinatawan ng Click Party List? At una, ano itong Click Party List? Paki-explica po. Yung Click Party List, ang galing yan doon sa ginagamit natin na mouse sa computer, kiniklik mo. And out of that inspiration, binuo nga po yung Computer Literacy, Innovation, Connectivity and Knowledge. Yung po ang pangalan. Okay. Ito po ang party list. Kasama po inyong abang lingkod bilang first nominee at si Attorney GB Sosa, second nominee at si Mr. Bautista, si Carlo as third nominee. Kami po ay naniniwala na ang digital access ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa may kwarta o sa mayaman, hindi lamang para sa mga may signal. Ang access po sa digital technology ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino. At alam niyo, yung radyo nung araw, radyo lang ho boses lang. Dahil ho sa teknolohiya, nakikita na rin tayo live because of streaming. Kaya dami nakakakita kay Sister El. Yes. Dahil pagka sinasabi kong sexy ang suot, yung ba nakikinig, pupunta sa TV. Bigla nag-online. Bigla nag-online. Okay, proceed, sir. Tama po. So, marami ho ang ipinag-iba na ng panahon, di ba? Lakay and Sister El. Nung araw ho, para lang maka-access ka sa mga tindahan, pupunta ka sa tindahan, sari-sari store, etc. Ngayon, online marketplace na. Tatawag ka sa telepono, punta ka sa tindahan, magbabayad ka ng 25. Old school yun na kaya. Old school. Marami na ho ipinag-iba ng teknolohiya. So, ang tanong, eto po,
Anong Bakit kinalaman? click? Yes, anong kinalaman ito sa inyong advocacy, Attorney Conti? Ang tanong ho, yung hubang umiiral nating batas ay sapat na para proteksyonan ang digital citizens, ang mga taong gumagamit ng gadget, ang mga estudyanteng gumagamit ng mga computers, ang mga empleyadong work from home, yung ating mga freelance content creators. Lahat pong nakadepende sa teknolohiya at mga digital gadgets. Kung saan internet is life, sapat na ho ba ang ating batas? Okay. Paano ho ang mga online scam? Saan ho sila tatakbo? Saan sila magsusumbong? So napakarami ho mga nangyayari ngayon under this new revolution, we call it the digital revolution, na hindi pa ho sakop ng ating kasalukuyang batas. As a matter of fact, ang batas ho natin sa Data Privacy 2012 pa. Ang ating Cybercrime Prevention Act 2012 pa rin. 2025 na ho ngayon. AI na, blockchain na, napakarami na ho mga bagong teknolohiya. Dapat po, yung ating batas ay sumasabay para maproteksyonan ang karapatan ng ating mga mamamayan. So kung manalo kayo, Attorney Conti, ano ang unang panukalang batas na gagawin ninyo? Anong klaseng bilyan para ma-educate, pakinabangan ng ating mahabayan itong expertise ninyo dito sa computer literacy para mawala na yung mga scam na ganyan. Ayan, yung latest nga, yung accommodation scam. Ayan, mga AI. Tsaka para hindi na rin naloloko yung ating mga kababayan kasi mas okay na may knowledge ka at computer literate ka para hindi ka gullible, hindi ka agad naloloko ng kung sino-sino lang. Pati presidente, ayan, ginagawa ng AI. Ayan. Tama po. At saka maraming mga tinatawag na deepfakes. Ayan, boses mo pareho, mukha mo pareho, pero hindi pala ikaw yun. So, una ho nating batas na ipapasa, yung Digital Rights Law. Ibig sabihin, dapat malaman ng mga tao ang kanilang karapatan sa digital space. For example, sa larangan po ng pamamahayag, dapat alam natin ang boundaries, alin ang ethical at freedom of expression, alin ang hindi pwede. Para malinaw na ho ang gagawing pagdinig ng TRICOM sa ating mga vloggers at mga iba pang nagpapahayag ng opinion. Upang sa ganun, ma-establish ho natin ang karapatan, yung Bill of Rights na tinatawag po natin. Bill of Rights ng content creators, Bill of Rights ng ating mga IT professionals, Bill of Rights sa mga estudyanteng nag-access po sa ating mga online literatures. Halimbawa po, sandali na, Attorney, dapat hindi kaya tumakbong congressman dapat doon ka sa DICT. Alam niyo, napansin niyo, meron tayong MTRCB para i-regulate ang content, di po ba? Yes, pag nanonood tayo ng TV. Para tumama naman kung ang mga bata, hindi dapat akma sa kanya ang pinanonood. Parental guidance o ano man. Alam niyo ho ba sa digital content, wala hong rating? Yes. Ang nakaka-nervous pag nadampot ng bata, ang telepono ng nanay, nakikita nila lahat doon. Totoo po yan. So napaka-importante pong ma-establish itong rights. Ang gagaling pa naman ng mga bata mag-ano ngayon. Maliban na lang kung Lakay tsaka Attorney Nick, meron na yung kids mode. Kapag sa YouTube, pwedeng naka-kid mode lang yung yung app. Pero kapag napunta siya ng Google, walang restriction na gano'n. Tama, Sister L, teki ito. Teki yan. Oo, kaya kasama ho dyan yung tinatawag may app kasi ito, kaya teki ito. Kaya hinahabol ng BIR to. Wala na Lakay, tagal na. Mamaya nakikinig si Commissioner Lumagi. Ay, Commissioner Goyang, good morning. Ayan, proceed sir. Ayan, yun ang unang batas ho nating isusulong. Na maging maliwanag ang mga karapatan ng tao sa digital space at sa paggamit po ng online at internet. Pangalawa, kinakailangan palakasin ho natin ang Data Privacy Act. Nakaka-nervyos yung data natin kung saan napupunta. Totoo po yan. May nagte-text sa'yo kung ano-ano. Diba? Minsan nagugulat ka, may nagte-text. Ba't nalaman ang number ko nito? Ayun, nag-ano ng credit card o kaya minsan di mo alaman tuloy kung totoo nga sa bangko galing yan. O tapos kaya nanalo ka ng something na usong-uso, Sister L, yung prize lottery scam. Yes, manalo ka ng ganitong halaga. I-click. Pag clinic po, binigay mo yung detalye mo, scam. Yan. So, paano natin lulutas yan, Attorney Conti? Palakasin po natin ang ating Data Privacy Act at saka ipasa na po ang pending na bill ngayon. Meron naman yung pending bill para palakasin na ang cybersecurity ng ating bansa. Upang sa ganun ho, maging responsable yung may mga hawak ng data, gobyerno man o pribado, na kailangan proteksyonan itong mga impormasyong ito ng ating mga mamamayan. Bago itong
Attorney Conti, sa mga ini-interview nating kandidato, Sister El. Tsaka napapanahon. Pero Attorney Nick, ano naman po ang ating magagawa pagdating sa edukasyon muna? Kasi alam naman po natin na everything is digital, nandiyan ang AI, at may mga estudyante na hindi ko naman nila lahat umaasa online. Yung ang ganda ng pagkakasulat ng paperworks. Pag binasa mo, wow, sobrang lalim ng mga wording. Mga thesis, mga ganyan. Kasi hindi nila alam yung laman. So ano yung pwede nating maitulong magawa para naman dun sa mga estudyante, at the same time din po dun sa mga teacher, kasi sa education po napakalaking bagay ng technology. Dapat po bata pa lang, sa elementary pa lang, naka-mainstream na ho ang kaalaman sa computer literacy at technology. Pero kinakailangan din ho dyan ng ethical use and tinatawag nating digital hygiene. Kinakailangan alam nila digital hygiene ang kanilang mga limitasyon. Katulad nga na sinabi na ma'am na pwede mong i-restrict yung paggamit ng mga bata. Parang PH care lang yan. Digital hygiene. Ikaw talaga laki. Si attorney tuloy napapangiti na lang siya. Hindi masyadong seryoso, attorney, pinapatawa lang natin. Okay, proceed, attorney. So importante ho yung access sa computer literacy nandun. Maganda ho ang programa ng gobyerno ni Secretary Angara, yung bawat isang estudyante may gadget. Tama po yun. So may yung content po nandun sa gadget. Ang problema, Lakay, Sister El, yung connectivity. Ayun. How can you go online and digital if there is no internet connection, especially ho sa mga kanayunan in the far-flung areas? Meron hong batas na umiiral. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi, yes. Pero nasaan ho yung free Wi-Fi? Wala ho tayong signal. Panahon na ho para basagin o sabihin natin palakasin ang supply ho ng internet. Hindi dapat limitado ho sa telco. Dito ho kasi ang signal natin galing sa telco. Pwede hong galing sa satellite, kaya may mga Starlink na pumapasok, etc. Yung mayaman si Elon Musk. So palakasin ho dapat itong mga signal na ito. Sa tingin ho namin, sa halip na magbigay ng ibang klaseng ayudang hindi ko napapansinin, mas mahusay yung ibigay yung digital subsidy. Sa mga lugar na walang connectivity, magbigay ng digital subsidy. Sa lugar na mga walang gadget o access sa mga tao nag-aaral o nagtatrabaho, bigyan ng digital subsidy. Ayan ho ang subsidy ang magpapasipag ng mga tao para mag-aral, para magtrabaho. Hindi ka pareho ng bang ayuda, Sister El, Lakay, na sa halip na magtrabaho, hihintay na lang ang patawag. Sabi nga, pagka natanggap nung ayuda, biglang takbo sa parlor, pariban. O ililipat ho doon sa scatter at maglalaro. Ayun, yun yung problema, yung nalululong sa sugal. So importante i-train din ho natin ng mga teachers natin sa mga makabagong teknolohiya sapagkat sila ho ang susi para ma-educate ang ating mga dagdag ko na rin sabi na balak mong bill, Congressman Nick Conti, ayan. Siguro yung sanction, yung penalty rin sa mga platform ba ang tawag dyan, yung mga kasi ito nga nalaman na ng TRICOM dyan sa Kongreso, investigasyon nila. Di ba pinatawag yung mga officers ng Google, ayan. Dapat rin sila, kasi kahit na fake news yan, kahit na hindi maganda, abay, mas gusto nila yun kasi kumikita pala sila doon pagka maraming views, siguro dapat may sanction din sa mga ito, Attorney Conti, sir. I-mandate to sila na mag-fact check. Totoo naman, meron naman silang pondo for fact checking, pero dapat intensify ho nila yan. Responsibilidad ho ng platform na kontrolin ang paglaganap ng fake news saka ho mga misinformation. Hindi lang ho yun. Kita nyo yung isa pang lopsided, hindi ho parehas yung ating polisiya. Ba't mo pine-penalize lagi yung mga Pilipino, ang yumayaman, yung ari ng platform? Bakit mo binubuwisan itong ating mga binubuwisan mo itong ating mga content creators and etc. Ang patawad mo ng buwis yung platform na kumikita dahil sa talento at galing ng mga Pilipino. Okay. Ganda niyan, attorney. Ayan. Pero meron tayong man on the street, si Sir El. Yes, at mayroon sa'yo magtatanong, Attorney Nick. Nandyan sa lungsod ng Maynila, ang ating kasamahan na si RH29 Boy Gonzales. Boy, ano ang katanungan ng kasama mo ngayon kay Attorney Nick mula sa Click Party List? Boy. Bakit daw lumilit yung cake ng Contis? Ayan. Lakay, Sister Ella, Attorney Nick, andito kami sa Divisoria at may katanungan lamang itong isa sa mga kababayan nating vendor sa Divisoria, kay Attorney Nick Conti. Ano tanong mo kay Attorney Nick? Pangalan niya muna, Boy. Pangalan ng kasama mo? Si Ryan po. Ryan. Si Kuya Ryan. Ryan. Good morning, Ryan. Opo.
Attorney, may mas bibigay pa po ba sa parusa na para sa mga scammer tsaka fake news? Kasi marami na lumalabas sa amin, cellphone namin na Scam na rin ba? Scam lumalabas po. Nananalo po ako ng wala naman akong tinatayan. Galing naman ni Kuya na makaswerte. Nako ba yung panalo mo, Kuya Ryan? Gusto ko na nga tanggapin kaso po, saan po ba kukunin? Ayun. Ayan, tama-tama. Sige, Kuya Ryan, makinig ka at sasagutin ni Attorney Conti. Ayan, napakaganda ng katanungan mo. Maraming salamat. At hindi lang ikaw na bibiktima ng mga scam na yan. Napakarami. Kaya sangayon ako sa... maganda ang tanong mo at sangayon ako sa discussion kanina dahil kinakailangan palakasin pa ang ating batas laban sa online scam. Itaas ang parusa at dagdagan ang pananagutan. Hindi lamang nung nang-i-scam kundi yung mga platform na ginagamit dapat meron silang pananagutan o obligasyon. Responsibility. At alam mo, plano nga namin ni Attorney GB Sosa, kasama ko sa ating party list, magpasa tayo ng Cybercrime Prevention and Assistance Act. Pigilan natin pero kung hindi mangyari, kinakailangan merong malinaw na numerong tatawagan. Kinakailangan may legal assistance. Bakit importante ang legal assistance? Hindi ho alam ng mga tao how to deal with this new technology, this digital age, no? So dapat may mga abogadong eksperto dito, matutulungan kayo. Dapat mabilisan ng aksyon in coordination of course with DICT, NBI and our PNP. Ayan, Kuya Ryan, Ayan, tumaya ka na lang para manalo ka, ha? Ayan, baka may i-text ka rin, panalo ka, di ka naman tumataya. Kuya Ryan, thank you. Ang tayaan mo, yung number 34. Ayun. Sa balota. Yan, at tatama ka dyan. Sa wedding ba yun? Sa loto? Saka yung yung murang internet tsaka libreng load. Ayun. Alam mo, tama yan. Napakaganda. No? May free wifi na nga pero kinakailangan pondohan ito ng gobyerno. Okay? Load niya po. Oo. At nabanggit mo yung load. Kung estudyante, may anak ka, kamag-anak, meron kaming panukala na pagdating naman sa mga estudyante, bigyan sila ng 20% student load discount. Kapareho ng student fare discount sa public transportation. Para lalo na mangganahan ating mga kabataan na mag-aral at magka-access sa ating internet. Di ba dapat attorney yan na pwedeng idagdag sa pondo ng DepEd yan at lahat ng mga estudyante, lalo yung mga nasa primary siguro, ay bigyan ng free free load o kaya free access sa mga ganyan. Tama po, Lakay. Kaya nga kinakailangan mag-usap ang DICT at saka DepEd. Saan ba ilalagay ang pondo na yan? Sa free wifi ng DICT o embedded na yan doon sa gadget na ibinigay sa DepEd? Maganda yun eh. Alright. Okay, Kuya Ryan. Thank you, Kuya Ryan. Sige po. Ayan. Umaga po. Maraming salamat po. Okay, Kuya. Ayan. Anong paninda ni Kuya Ryan? Ang paninda niya, tinda mo? Broccoli po, tsaka cauliflower. Very healthy. Bagay ang kay Lakay. Sige boy, pakyawin mo na yan. Boy, pakyawin mo na raw boy, maraming salamat. Ryan, thank you very much. Okay. Ayan, Attorney Nick Conti dito sa Divisoria ay talagang mainit pa pero wala pang gaano namimildan sa maaga pa sa mga sumandaling ito. Okay. Balikan nyo Attorney Nick at saka Lakay Dayo at Sister Ed. Maraming salamat Boy G, Boy Gonzales mula sa Divisoria. Kuya Ryan, balikan natin si attorney. Ito yung napansin ko kanina sa kanyang resume. Ayan. Resume. Ayan. Curriculum vitae. Yung nag-aral siya sa Hong Kong University, Sister L. Postgraduate at ito ay corruption studies. Yan, attorney, ang isang pinakamalaking problema natin sa gobyerno ngayon. Ayan. Po yun. Ano ang dapat nating gawin para matigil ang korupsyon? Kaya nag-aral sa Hong Kong, bakit walang meron namang corruption din pero hindi maliit lamang yung issue ng corruption sa Hong Kong at sa China. Ayan. Tama po. Ang corruption nangyayari pag nag-usap ang dalawang tao. Lalo nang walang nakakakita, pag nagtransaksyon, yun. Magkakaroon ng tukso at yung isa magbibigay, yung isa tatanggap. In the whole chain ng corruption, ang pinakamarupok kong tanikala dyan ay yung tao. Okay. The weakest link is the human link. Kaya ang nakikita naming solusyon sa Click Party List para malabanan itong corruption na to. And I even said that when I was commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission. Naging commissioner ko doon. Ako rin ang nag-head ng Transparency Group. Nagkanda kami ng lifestyle check. No? Nakita ko napakahirap labanan. Pero sabi ko, darating ang araw, pag na-overtaken ng teknolohiya,
ang masasamang motibo ng tao, mababawasan ng katiwalaan. Paano ho? Let's go digital. Pag online na ho ang transaction, walang human intervention, walang human discretion. Isang click lang ng serbisyo ng gobyerno, ipapadala mo ang bayad mo. Ang iyong mga dokumentong kailangan matatanggap mo online. Wala hong broker, walang nangumisyon, walang gumitna. Mababawasan ho ang katiwalaan. Yan ho ang ginagawa sa Singapore, Hong Kong, and other advanced countries. Aside from the fact ho na matitibay ang kanilang batas. Kasi corruption prevention, deterrence, dapat ho nandyan lahat, including education on corruption. Masyado hong talamak ang korupsyon sa ating bansa dahil nga ho, hindi pa inilalapat ang full digitalization simula ho sa barangay hanggang national government. At saka sa bidding, pwede bang digital na rin? Oo, di ba? Pag nag-bid ka, submit mo, checklist lang, pag kumpleto, panalo ka. Pag kulang, failed ka. Ngayon ho, may usapan pa sa mga lobby ng hotel, sa coffee shop, kung saan. Sa casino. Ayan. So yan ho ang sagot. Teknolohiya ang sagot ho para mabawasan ang katiwalaan. Ako ho naniniwala na yung prediction ng Goldman Sachs, by 2050, we will be one of the strongest economies. Tama ho. Tama ba Because yun? by that time ho, yung teknolohiya nandyan na ho yan. Kala ko panaginip lang yun. Dahil yung nakikita na ho natin nagmamigrate. No choice ho tayo, but we have to go digital. Otherwise, maiiwanan po tayo ng kalakaran ng mundo. Binanggit mo, Atty. Conti, ang Singapore, Hong Kong, China. Ayan, bukod sa digital, sanction, penalty. Tama po yun. Kinakailangan merong managot. Dapat kinakailangan po epektibo ang pag-i-implement ng ating mga batas. Ang mangyari ho, nakikita ng tao, yung mga dapat magpatupad ng batas, sila ho ang nagbabiolate. We have to lead by example also. Yung ilang lawmakers natin, di natin nila lahat, lawbreakers. Yung gumawa ka ng batas para baliin mo, yun, para i-break mo. Pero Lakay, ito gusto kong maitanong kay Attorney Nick to, yung meron silang isusulong na kapag nabigyan ng upuan sa Kongreso, itong Magna Carta of Content Creators. So ano po ito, dahil base dito sa nakita ko po sa profile ninyo, yung copyright at ownership ng mga content. Lakay, importante to kasi katulad na lang natin, yung video mo, yung naalala mo, mayroon kang binubuit. Oo nga, kinatukat, kinuha nila as parang sarili nilang video. Tapos nagmo-monetize yung may-ari. Yun, tama. So, may loophole Ang panukala ho namin, whoever is the content creator owns the copyright. Parang kanta ho yan. Pag pina-play mo at pinatugtog mo at na-monetize sa ibang tao, may royalty ka dapat. Kasi ang magagaling ho talaga ang mga Pilipino. Napakaraming pinayayamang platforms. Maraming nagpapasa ng mga content. Pero malito ang kinikita. So, dapat proteksyonan natin ang ating mga freelancers, mga digital content creators. Dapat po meron sila mga kontrata. Meron na magagaling na mga digital content creators. Meron na sila mga kontrata. Pero ghosting, pag nakuha na ang content, hindi na ho sila papansinin. Ang sabi nila, hindi naman kayo rehistrado sa BIR. Paano kayo magkakakontrata? Paano kayo maninigan? So, kinakailangan maliwanag ang kanilang karapatan under that proposed Magna Carta for Content Creators. Ayan, Attorney Conti, ayan, marami kaming natutunan sa inyo. At sana nga ay kung kayo pala rin, magawa nyo ito, lalo sa issue ng corruption. Ayan. Scams. Okay, bilang panghuli, Attorney Nick Conti, pero hindi kayo may-ari ng Conti's Bake Shop. Yung pamilya ho, pero ito ho ay na-ibenta na naman. Naalala nyo, nagkaroon ng bentahan sa grupo nung si Dennis Uy. So kayo palang original may-ari ng yung pamilya ho ng Conti. Anak ho ng aking ama. Conti. Okay. Kasi nag-research ako, parang Uy na yung nababasa ko Tama po yan. So, kung mamarapatin mo, Attorney Conti, magkano yung binenta ka Dennis Uy? Hindi ko. Talagang nakakala mo niya yung nagpapatakbo si Cecil, Carol, and Angie. Yan ho ang talaga nag-umpisa niyan. Conti rin apelyido. Conti rin. Kapatid nyo. Mga buo yun. Pinsan. Kaya pala Contis. Kasi plural na. Plural na. Marami na Ayan. Pero anong sikreto? Ba't masarap ang Contis? Yung Mango Bravo. Magaling ho talaga yung si Ate Carol ko. Talagang inaral ho niya, lalo na yung Mango Bravo. Talaga. And went abroad to study kung paano ang concoction. Ayan. And remains to be a trade secret kung paano na ginagawa. Kasi mga taga Davao gusto na gayahin durian Bravo.
Anyway, Attorney Conti, bilang panghuli po, ayan, ano ang mensahe sa ating mga kababayan na bakit kayo ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Dahil ang Click Party List po at si Attorney Nick Conti ay magsusulong ng mga batas to promote and protect our digital citizens ngayong pong panahon ng digital age. Kaya sa darating na Mayo 12, number 34 po ang Click Party List sa balota. Maraming salamat, Lakay and Sister El, sa inyong pagkakataong ibinigay po sa akin. Maraming salamat, Attorney Nick Conti ng Click Party List, number 34 sa balota. Thank you and good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Mga nobles, nobilities, mga novices, good morning! Good morning, Kong Illustrious Dong Mendoza. Abay, kumusta mga novices natin sa ating Shriners, sa ating Hot Sun Ceremonials ngayon, dyan sa Tansa, Cavite, ha? O Wrecking Crew, ha? Ayan, behave! At batiin mo natin ng happy birthday, Sister L. Itong si Sino yan, Lakay? Captain Bam Chill Robert Heyo. Ayan. Abay, 78 birthday niya kahapon. Talaga man nag-blow out, kaya tuwan-tuwa sina Attorney Yuli Sevilla, sina Secretary Alcusi, ayan, Commissioner Billy Dulay, Apo Dulay na imbagabigat, ha? Director Tony Ilagan, happy birthday Captain Robert Heyo. At happy birthday din kay bossing Bobby Inigo, ha? Ang golfer na single handicapper, Mr. Elmer Mabilin, ha? Mel Mabilin. Abay, single handicapper sa raffle. Ibig sabihin ng Lakay? Ibig sabihin pagka single handicapper, magaling, maswerte. Ayan. Alam mo kung bakit? Bakit? Nanalo na sa raffle ng 6 na kotse, Sister L. Seryoso ba yun, Lakay? Totoo yan, Sister L. Oo, kaya pagka na... 6? 6 na, Sister L. Talaga 6 na? As in, ano yun? Parang every year, gano'n? Basta, hindi naman every year. Grabe naman kasi kung every year yun lang. Pero mula nung naglalaro siya ng golf at sumasali sa mga golf tournament na may parafon na kotse, Sister L. Parang total of 6 na cars na napanalo. Grabe kaya naman. Sabi nga niya, pagka daw nung nanalo siya ng parafon na Jaguar. Ayan, Jaguar? Yes, Sister L. Abay, grabe naman. Alam mo, Lakay, siguro walang kabalat-balat sa puweto. Pag balik daw sa golf course, yung mga caddy, mga umbrella girls, pinupunasan siya ng bimpo na parang Buddha. Parang Lakay daw makuha ang swerte. Ayan. Grabe. Mantakin mo, Mr. Edwin Ernie, ha? Ayan, General Gordon Descanso, ha? Abay, nanalo na ng Mercedes-Benz, Jaguar, Land Cruiser, Montero. Ang pinakamalit na napanula niya, golf cart, Sister L. Sabi ko sa kanya, sabi ni Kong Roy Loyola, ha? Abay, Bobby, ano bang sikreto mo? Ayan, bakit ang swerte-swerte mo sa raffle? Ano daw, Lakay? Para sa mga golfers, ha? Abay, ang sikreto para sa mga golfers, ha? Ano daw? Abay, kailangan na ikaw ay mabait sa caddy at mapagmahal sa umbrella girl. Ayan. In short, dapat ikaw ay mabuting tao. Yes. Kasi ibang golfers dyan, Sister L, pagka pangit ang laro, pating mga ganyan, pinapagalitan yung minumura pa yung caddy. Hindi naman magandang ugali. Kaya nga, kaya... Kung hindi ka magaling, wag mong isisi sa iba. Yes. Kaya ganyan si Bobby Inigo para manalo kayo maging single handicapper kayo sa mga yes. sa mga raffle, sa mga golf tournament.
Happy birthday din kay Ma'am Baby Aguilar. Ay, Ma'am Baby, kumusta ka na? Alaba tayo dyan, ha? Kumusta ang Country Grill? Binabati ni Jason at Nelson. At happy birthday din kay Chief Prosecutor Jonathan Aldubino ng Tanawan City Prosecutor's Office. Ba? Brad, ayan, di ka nagpaparamdam, ha? Ayan, binabati ka ni NBI Deputy Director Jojo Yap. Happy birthday din sa mga breta natin sa Calao, Calao Lads, Kuyang Romulo Ignacio, Kuyang Jedel Batag, at Kuyang John Neil Baldovia. Happy birthday! At syempre, ha? Ang ating very own, si Attorney Cam. Yes, Lakay. Happy birthday kay Attorney Cheryl Adami Molina o Attorney Cam. Ayan. Attorney Mars. Kumari ko ito, Lakay. Ganun ba? Inaanak ko yung anak niya. Kaya lang Ilocana ito, di nagpaparamdam eh. Happy birthday, Attorney Cam. At batiin din natin yung ating magaling na DJ sa Easy Rock. Sino, Lakay? DJ Shy. Ayan. Si Shy Tisay. Shy Tisay. Ano bang tunay na pangalan ni Shy Tisay? Ayan, totoong pangalan niya. Mga screen name kasi gamit ito mga to eh. Andito sa aking may kodigo ka ba dyan? Kodigo ha? Ayan lang. Attorney Shy ng Easy Rock. Ayan. DJ Shy. DJ Shy. Elizabeth. Ganda ng pangalan. Ayan. Parang Queen Elizabeth lang. Aba, parang Saint Therese pa. Ha? Ayan. Elizabeth Ferris Almonte aka DJ Shy Tisay. Ayan. Happy birthday. At ating Tet de Cahoya, happy birthday. Yusek Chito Balmosina, Kuyang Beda Melgar, at Attorney Victor Nunez, at Colonel Wilmar Agaloos, at Kuyang Nieto Unabiad. Magbe-birthday ngayon, ha? At good luck sa ating mga novices sa ating Hatsan Ceremonial sa Tansa, Cavite. Daming Bayan. At happy birthday din sa Kambal, sina Edgard at Edward Cabangon, ha? Ng DWIC, ayan, kambal pala itong si Bossing Edgar at saka si Edward, ha? Ayan, happy birthday, Bossing Edgar and Edward Cabangon, ha? Ang mga taga DWIC, nakikinig po sa DCRH. May monitoring, ayan, monitoring. Ayan, yung mga nakamonitor din sa sa DCWB, ha? At saka DWW, ayan. DW daw, tama, tatlong W pa. At saka DCMM dati, anong pangalan? DWPM na sila ngayon. Ayan, DWPM. Ay, Manang Doris, kumusta ka na? Ayan. Parang lahat talaga ng istasyon binabanggit mo eh. Kasi nakikinig sila sa atin, kaya para alam nilang binabati natin sila. Ayan. At si Rocky Nazareno ng Manila Bulletin. Kumusta ka na, Bossing? Rocky. Daming Bayan. At teka muna, ito nga pala, birthday din pala ito, Sister L. Ha? Sino yan, Lakay? Ayan, assalamualaikum kay Mohamedra Suliman Bosnan ng Paranaque. Ayan, sa binabati ni Buboy Salonga ng DCRH Drama. At siyempre, yung aking idol, baka magtampo sa akin yung aking idol, si Mr. Idol Chris Laksa. Ayan, idol, kumusta ka na, ha? Abay, binabati ka rin ng mga taga-PMA Sandigan 82. Ayan, at siyempre, lahat dyan, ating ninong dyan, Mel Mabilin, kumusta ka na, Mr. Ha? Kumusta si Mr. Pilipinas kong mahal? Miss I.L. Hasafi at Michael Silva. At ngayon, Sister L, dito tayo sa ating Daming Bayan. Uy, may balikatan exercise pala. Yes, Lakay. Balikatan na Army exercises. Ayan. Ngayon po ay saan ba gagawin naman? Di ba si Edniel nagko-cover sa balikatan exercises? Ayan. Lakay. Si Edniel, halos lahat ng mga balikatan, mga event ng yung Army. mga video niya, di ba? Nakasakay siya ng vapor. Nung nakaraan yata yun, Lakay. Ayan. Anyway, alamin nga natin kung ano ang kahalagahan ng balikatan Army exercises. Dito ba kasama ba yung mga G.I. Joe? Ayan. Mga sundalong kano. Ayan, Americans. Mga Japanese. Ayan. Australians. O puro Pinoy lang ito, ha? Puro AFP lang. Kasi 'di ba minsan may mga joint exercises tayo, Lakay, Pero itong balikatan ngayon, alamin natin kung ito ba ay joint or mga Pilipinas lang. Yan, kasi yung US Philippine
military exercise, ayan, iba yun ha? Iba yun, Lakay. Iba Shoulder yun. to shoulder. shoulder to shoulder. Balikatan, literal. Breast to breast, ayan. Ako pabalikat. Ayan. Ibang pabalikat elbow ako. to elbow. Papagalitan tayo. Baka sabihin, seryoso ito. Seryoso ito kayo talaga. Anyway, nasa ating linya si Colonel Louie Di Maala, ang spokesperson ng Philippine Army. Abay, itong si Colonel Louie Di Maala, Sister El, baka maging AFP chief ito, ha? Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, yung mga naging spokesperson ng Philippine Army, nagiging Army chief. Talaga? General Bronner. Ay, nga pala, no? Si General Bronner. Ayan, kainom pa namin ng Emperador Coffee Brandy nung araw yan. Ayan. Isa pa si so para may pattern kang tinitingnan. Medal of Valor awardee, si Bacaro. Ayan, ayan. So anyway, si Colonel Louie Di Maala ng Philippine Army. Colonel, magandang umaga po sa inyo, Colonel. Good morning, Colonel. Yes, magandang umaga, Kuyang Deo, no? Magandang umaga din, Sister El, at ganun din sa ating mga kababayan. Ayan, Kuyang Colonel Louie Di Maala, napapanaginipan mo rin ba na balang araw maging AFP chief ka rin? Malayo pa yan sa ating isip na, no? Basta tayo ay tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho bilang spokesperson ng Philippine Army. Ayan. Anyway, Colonel Louie, Kuyang Sera, ano ba ang kahalagan ng balikatan exercises? Paano po ito nakatulong sa ating seguridad at kakayahan sa pagdepensa sa ating bansa, Colonel Sir? Yes, itong balikatan exercise is a yearly bilateral exercise between ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-Pacific Command. Tinitingnan natin dito yung interoperability, tinitingnan din natin yung current TTPs natin, yung tactics, techniques, and procedures. Kasama na rin dito yung ating current strategy kung talaga bang magagamit na din ito with the different capabilities na meron tayo ngayon at yung mga makabagong capabilities na meron ang US Indo-PACOM. So tinitingnan natin dito yung interoperability at kung saan natin mas lalo pa natin mapapaganda ang ating depensa sa ating soberenya at lalo sa ating bansa. Army exercise, Army military exercise lang ito, Colonel Di Maala, sir. Paano po ang wala bang coordinator sa Navy, Marine, sa Air Force? Paano po ito? Kayo lang po ba sa Army o kasama rin ang iba pang services ng Armed Forces? Itong balikatan exercise, kasama natin dito yung ibang major service ng Armed Forces of the Philippines, yung Air Force and the Philippine Navy. And meron din tayo dito from other countries na observer during this conduct ng balikatan exercise. Sa paglahok naman po ng Japan at iba pang mga kasama ba ang Japan dito? Bansa na bilang observers, kasi di ba, Colonel, madalas may mga iba-ibang bansa na observers, Lakay. Nangangalugan po ba na pagbuo ito ng alyansa laban sa ibang bansa, lalo na po sa usapin sa West Philippine Sea, dahil alam naman po natin hanggang sa ngayon may mga tension pa rin dyan po sa WPS. Itong paglahok ng Japan sa balikatan exercise ngayong taon, kasama na rin dito yung ibang bansa, ay hindi ito nangangahulugan ng panibagong alyansa. Ito ay isang paraan lamang, no, para mas lalo natin mapaayos, kumbaga makita natin yung mga gaps, yung interoperability ng ating mga capabilities. Kumbaga hindi ito nakatuon sa isang bansa. Kumbaga tayo dito, ang ini-improve natin is yung capability natin to para may depensahan yung ating soberenya. Itong participation naman ng ibang bansa, no, as observer, tinitingnan din nila dito kung paano mas lalo pa nila din ma-improve, no, yung kanilang strategy. And specifically itong balikatan exercise na ginagawa natin ngayon ay para lamang, no, mapanatili natin yung kooperasyon at yung kapayapaan dito sa ating rehiyon. Colonel Di Maala, sir, ayan,
ito bang mga foreigners na observers, sila ba ay nahingan din natin ng kanilang observation kung ano yung kakulangan natin? Ayan, bukod sa napupulot nila sa ating mga sundalo, sila ba ay nagbibigay din ng observation na okay, tipong grade na, di ba dapat ganito, ayan, feedback kung ano yung ginagawa nila sa kanilang bansa na pwedeng i-share sa atin na hindi natin nagawa dun sa military exercise. Sino ba hiningan natin opinion ganyan o kaya recommendation, suggestion? Kasama lahat ito during the conduct ng evaluation sa pagtatapos ng balikatan exercise. Nagkakaroon tayo ng evaluation kung ano yung mga nangyari during the exercise at yung mga inputs din itong mga observers. Hindi lang sila yung nakakakuha ng mga ideas during the conduct of exercise, but ganon din, nahihingihan din natin sila ng kanilang mga recommendation kung saan pa natin mas lalong ma-improve yung ating conduct ng bilateral exercises na ito. Ayan. Naku, mukhang malaki ang balikatan ngayong taon na Colonel Di Maala, sir. Ano po yung mga paunahing aktibidad o pagsasanay na makikita ng publiko dito sa exercise na ito na pagdepensa sa ating seguridad at kakayahan sa pagdepensa sa ating bansa? Yes, ngayong taon, mas pinalawak natin yung at mas makabuluhan yung conduct ng balikatan. Meron tayong gagawing mga full battle test. Isang malakihang pagsasanay ito na yung mga pinagsamang depensa ng Pilipinas. At ganoon din, during this full battle test, susubukan natin yung kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-PACOM sa pagtuon sa iba't ibang krisis. Kabilang dito yung maritime security, air defense, at lalong-lalo na yung mga napapanahon ngayon na cyber operations dahil nagganap nga yung mga hacking and other yung mga deepfakes na tinatawag natin. During this balikatan, magkakaroon din tayo ng combined joint all-domain operations sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So, kasama din dito, laging hindi nawawala yung pagkakaroon ng humanitarian civic assistance activities sa 6 na lugar sa ating bansa. Kumbaga, kabilang dito yung mga libreng serbisyong medical, dental at civil military engagements para sa ating mga kababayan. Colonel, nabanggit nyo po, iba-ibang mga lugar to sa panig ng ating bansa. Paano naman po natin matitiyak yung safety ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga civilian? At ano naman po yung pakinabang, yung benefit na makukuha ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino dito po sa balikatan? Lalo na po yung mga rural areas, yung mga malalayong lugar po, yung mga probinsya na po. Yes, unang-una sa pagkandak nitong balikatan exercises, sinisiguro ng Armed Forces of the Philippines at ng ating counterparts, yung US Forces, na yung mahigpit na pagpapatupad ng security protocols para at least ma-ensure natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan doon sa mga areas kung saan kinakandak yung bilateral activities. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga ikakandak na ng mga live fire exercises, meron tayong mga safety measures na nakalatag. Kumbaga meron tayong itinalaga ng mga danger zones at para iwasan ito ng ating mga kababayan. Overall, itong balikatan exercises ay napakalaki yung pakinabang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga lokal na komunidad kung saan kinakandak itong bilateral exercises. Nagkakaroon ng mga, nabanggit ko nga kanina na during the balikatan exercises, ay nagkakaroon ng mga libreng serbisyong medical, dental at ganoon din sa pangkalusugan. Nagbibigay direkta doon sa ating mga kababayan. Kasama din dito yung pagpapalakas ng kapasidad ng ating militar pagdating sa pagtugon sa different eventualities, different calamities, search and rescue operations, humanitarian assistance. So ito lahat yung mga pakinabang na nakukuha natin sa pagkandak nitong bilateral exercises.
Colonel Di Maala, sir, alam natin na tayo maliit na bansa pero ang mga nakapaligid natin na maaring may external threat, ika nga. Ayan, kasama sa training ito, paano natin lalabanin yung mga dambuhalang mga puwersa? Ayan, samantala ang liit natin. Sa atin ang paghahanda ay talagang napaka-importante, no. Hindi natin tinitingnan kung gaano kalaki yung ating magiging adversary. However, ang tinitingnan natin dito is paano tayo talagang maging handa, no, sa ganito mga eventualities. Mayroon naman tayong mga tinatawag kasi na different strategies na kahit ay malalaki silang bansa ay kayang-kaya natin pa rin depensahan. Meron tayong mga different warfares na tinatawag kung saan yung mga natutunan natin ng mga strategies during these exercises ay pagagamit natin at mas lalo natin maprotektahan yung ating soberenya at lalo na yung ating mga kababayan. Colonel Louie Di Maala, sir, bilang Pangulo po, ano po ang mensahe ng Armed Forces of the Philippines sa ating mga kababayan kaugnay dito sa pagdaraos sa mga balikatan exercises na ito? Yes, no, gusto lang natin ipaabot na itong balikatan exercises for this year, yung tinatawag natin balikatan 2025, ay isang sagisag na matibay na ugnayan sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos. No? Ang layunan ng balikatan ay palakasin ang depensa at seguridad ng Pilipinas at mapabuti ang ating kahandaan sa lahat ng anumang sakuna at itataguyod ang kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific na region. No, naniniwala yung ating Armed Forces of the Philippines na sa pamamagitan ng matibay na kooperasyon sa mga kaalyado at kapwa bansa na may kaparehong adhikayat kagaya ng Estados Unidos at iba pang itong mga observers na bansa during this balikatan ay mas magiging matatag ang ating seguridad, magkakaroon tayo ng kapayapaan at taglaran lalo-lalo na dito sa ating rehiyon sa Southeast Asia. Colonel Louie Di Maala, sir, Kuyang, maraming salamat. Good morning and good luck sa inyong pagdaraos ng balikatan exercises. Thank you, and good morning. Yes, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Mabuhay mga sundalo. I am a soldier far from my home. I have a sweetheart I call my own. She said she'll be waiting for me. She said she'll be lonely for me. I want to go home. I cannot go home. Bakit nagkaroon ka ng boyfriend na sundalo? Hindi lakay kasi. Ba't para ka nakaka-relate, ha? Kasi yung lyrics niya pinapakinggan ko. Ganun ba? Tapos parang saktong-sakto talaga, no? Yung sa mga sundalo, malayo sa pamilya, malayo sa kanilang bahay. Ang compose nito, sundalo, eh. Tsaka lang kayong, sino bang kumanta niyan? Eddie Peregrino. Kaya nga pala, sabi ko yung, sino ba? Frank Sinatra. Yung timbre kasi ng boses niya, isa sa paboritong singer ng tatay ko, eh. Ganun ba yan? Yung may mga pakulot-kulot minsan, yung mga ganon. Si Jumedes Maturan yata. Tapos kapag pagka linggo, ayun mo pinapakinggan nila. Ganun ba yan? Delilah. Ayan, pinapatugtog ni Manny Bal nung araw, tsaka si Andy Victor Verde. Wood, ganyan. And never come back, and never come back, and never come back. Kasi nag-asawa na ibang hindi na bumalik. Akala ko naman lakay kasi ang pagsusundalo ay yung isang paa ay nasa hukay na. Pero parang ganun na nga. Bakit yung sa'yo sa mga kabilang bahay? Magalit sa'yo mga sundalo natin. Lagot yung mga taga Mista, ayan, yung mga taga, lalo yung mga taga Philippine Army, ha? May joke sa mga taga Philippine Army, ano ha? Lakay? Yan daw ang pinaka-playboy ng mga sundalo. Ayan, talaga ba? Tama ba? Huwag na mong banggit. Huwag ka na mag-name drop. Alam kung bakit? Bakit? Sa Army na lang, Sister L, ha? Kaya ito ang pinaka-greatest lovers ng AFP, ha? Mga taga-Army, ha? Pagka saan ma-destino, ma-assign, my girlfriend. Yes. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayan. Sinusunod lamang daw yung acronym ng kanilang
service. Ayan. Bakit? Army. Ayan. Ano na naman yung... Kaya marami silang napapaibig. Ayan. Ang motto na pagka nanligaw, ayan, always ready to marry you. Dummy. Nakakaloka. Army, always ready to marry you. Ayan. Pinaganda mo pa talaga, ha? Napupulot natin sa kanila rin yan. Ayan. Lalo pag nagkakantya ng mga army at mga marines. Ayan. Ano naman, marines? Meron ka sa marines, wala? Baka magalit sa si Marine Attorney General Edgar Arevalo. At saka si Kuyang Ariel Kerubin, senator. Ayan. Ang sabi naman daw sa Marines. Ano naman sa Marines? Ayun na ito ni General Pong Biaso nung araw. Ayan. Sabi, pagka nagkakanta yung mga Army at Marines, ngayon, kayo naman sa Marines, kulang kayo. Ayan. Na Marines, ayan. Ang Marines naman daw, si Sir L. Nakalimutan mo. Kinuki ko lang. Ayan. Marines, ayan. Muscles are required. Intelligence not essential. I am a soldier. Uwa. Ayan. Kung ano-ano mga nalalaman mula kaya. Napupulot natin sa mga kaibigan din natin, mga sundalo yan. Mga biruan lang naman nila yan. Good morning, Senator Gringo Hunasan. Ayan. Parang yung RAM. Ayan. Lahat ng mga members ng RAM under Disaya. Ayan. Apakatatapang, pero under pala. Ayan. Ano yung RAM naman, ha? Ayan. Hindi reform the armed forces movement yan. Hindi revolutionaryong alyansang makabansa. Ha? Ano daw? Ang tunay daw na meaning ay right away, ma'am. Very behave. Sabi tuloy ni Caso Jimenez dito lakay, sa Navy daw, in every port, report. Ganun ba? Navy in in every port, report. Standby man ang Milky Sikoya Rigunan. Jun Di Makota ki standby Miss Sofia Gans. Oras si Sir L. 9:50. As na yan ay hatid sa inyo ng Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa'yo. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mood and Anxiety Resource and Referral Center o MARC ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Sis, magkano na kayang... 2 minuto na lang lakay. Bilis Alas 10 na. Batiin pa natin si Boss Ricky. Ayan. Ang ganda rin ng aking jingle. Papagawa daw si Supremo. Nainggit ba si Supremo? Ayan. Good morning. Ayan, kay Kuyang Benji Kahukom. Happy birthday kay Kuyang Rolly Barredo ng Primera Republica Masonic Class number 444. Magpapainom siya ng Emperador Light. Ayan. Happy birthday Kuyang Rolly Barredo. At report muna kay Manang Milky, Sister L. Ito muna lakay ang pagbaba ng unemployment rate. Resulta daw ng malinaw na direksyon sa economic policies ng Marcos administration. Sino magsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L, at lakay ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa ay isang malinaw at positibong senyales na lumalaka sa ekonomiya ng Pilipinas. Reaksyon to ni House Speaker Martin Romualdez sa survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba sa 3.8% ang bilang na mawalan trabaho noong Pebrero mula sa 4.3% noong Enero. Ito na ang pinakamababang bilang sa loob ng 3 buwan kung saan 1.94 milyon na Pilipino ang walang trabaho kumpara sa 2.16
milyon noong nakalipas na buwan. Iniugnay ni Romualdez ang pagbaba ng unemployment rate sa pagtutok at dedikasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglika ng mga pangmatagalang solusyon sa kabuhayan para mapalakas ang ating ekonomiya. Ayon kay Romualdez, mahalaga ang pagbaba ng underemployment mula sa 13.3% noong Enero ay naging 10.1% noong Pebrero o katumbas ng 4.96 milyon na individual. Sa kabila nito, binigyang diin ng House Speaker, dapat tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng paglago ng ekonomiya para makalikha pa ng mga dagdag na trabaho. Ako si Neil Criguna Naguna para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat manang Milky Sikoya Rigunan at mula sa Kamara doon tayo sa Mindanao. Samantala, ang update naman dyan sa Mindanao, pananambang sa barangay chairman sa Picong, Maguindanao del Norte, hindi daw yan election-related kundi family feud. RH19, June Dimakutak sa detalye. June? Ano yan, Rido? Yes, Sister El, Mayor Lakay, nagpapatuloy pa ang itong investigasyon sa nangyaring pananambang patay sa isang barangay chairman ng barangay Baraas, Picong, Lanao del Sur kahapon at pagkasugat na isang staff. Sa panayam ng DZRH kay Lanao del Sur, Provincial Police Public Information Officer Major Salahuddin Bashir, sa initial investigation, hindi pa mano nila maikonekta sa election-related ng itong insidente. Bagkus ay nakikita nilang may kaugnayan umano ito sa Rido o family feuds. At inasahan nilang magiging susi ng investigasyon ay ang magiging pahayag ng sugatang kasama ni barangay chairman at ng mga kaanak ng mga biktima. Sa direktang pakipag-ugnayan ng DZRH kay POBAR Regional Director Police Brigadier General Macapas, since election period ngayon, hindi agad-agad man ito maaaring maisama sa kriteria ng election-related incident at agad nilang ilalabas ang katotohanan sa likod ng insidente sa tulong na magiging pahayag ng survivor. Ang PD ng Lanao del Sur, Mayor and Sister L, sa katauhan ni Police Colonel Ronald Dakulan, ay umaasang lalabas ang tunay na motibo ng insidente ng pananambang 3 araw na ang pinakamatagal umano sa sinasagawang masusing investigasyon ngayon. Matatandaan kahapon, pasado alas 9 ng umaga, habang dumadaan sa Barangay Montay, sa Barangay Chairman Binhar Olambre Alon Hawad, 25 years old, at ang staff nito si Norhan Sarip, 20 years old, sakay na isang kulay itim na Fortuner with plate number S7X340. Pinaulanan sila ng bala ng mga armado. Direktarang DOA sa Barangay Chairman Hawad, habang ang staff nito si Norhan Sarip ay kasalukuyang ginagamot. Natagpuan ng Soko sa Pananambang area ang empty shells mula sa M16 rifle. Kamakalawa, pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banak ang Special Task Force BARM 2025 National and Local Election Command Conference dito sa Cotabato City. At sinabi nito sa PROBAR na kahit gaano kahanda, huwag magpakampante. Wala sa Cotabato City, Bangsamoro Region, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Assalamualaikum, June Dimakutak. Ayan, sanay makalma lang. Ayan, Yes, di ba? Major June, good morning, Kuya Berry, ha? Ng tulay na lupa dyan sa Labo, Camarines Norte. Ayan, maganda umaga po sa ating mga kaibigan dyan, kapatid. Diyos maray na aga, Labo, Lakay? Labo, ayan, Sa Labo, Camarines Norte. Morning, Noble Greg Cayabyab, Kuyang Dado Melegrito, at Chief Elmer Rillo ng Pasay, at Dr. Pagdilao, Kuyang Manny Katakutan from Alyagan, Nueva Ecija. Oy, si classmate Manding Bahakan, talaga namang ayan, gustong-gusto yung attire ngayon, Sister L. Ay, bossing. Talaga ba? Good morning, Boss Ray. Nakinig pala sa atin si Boss Ray Langit. Hi, hello po, Sir Ray Langit niya. Ay, ano ngayon na kaya? Oh, yes. Alam mo si Dr. Cecilio Pedro pala, ha? Ang president ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Ayan. Bossing, kumusta ka na, Boss Ray? Maraming salamat. At paring Big Lima, ano yung toothpaste ni bossing De Pedro? May toothpaste siya eh. Ayan. Nakalimutan ko ng toothpaste niya. Wala na sample kasi. Kailangan may nakakapaputi ba ng yellowish na ngipin yan, Lakay? Maganda yun. Ayan. Alam mo kasi, Lakay, mas mahal kasi yung ganung toothpaste. Pagka mabulunan ka, pwede mo lunokin.
Ayan. Anyway, isa pang report. Bago ang report, anong sabi ni... si Senator Bam muna, Lakay. Anong sabi ni Senator Bam? Dahil nakakuha siya ng rekta. Nakakuha siya ng mas malakas ng suporta ang dating senador at independent senatorial candidate na si Bam Aquino nang i-endorso siya ni Senate President Francis Cheese Escudero kasunod ng kanilang pulong sa tanggapan nito sa Senate Building sa Pasay City. Ayon kay Escudero, excited na siyang makatrabahong muli si Senator Aquino sa Senado upang isulong ang makabuluhang reforma at mga inisyatibo para sa ating bansa. Sa kanyang pulong kay Aquino, sinabi ni Escudero na nagkaroon sila ng pagkakataong matalakay ang mahalagang issue ng bayan at nakita niyang magkahanay ang kanilang legislative agenda. Samantala, Lakay, isinusulong naman ng Vendors Party List ang pagpapatayo ng mga vendors hub sa iba't ibang pamilihan sa bansa na magsisilbing one-stop shop para sa lahat ng nagtitinda. Ang vendors hub ay magsisilbing takbuhan ng mga tendero at tenderang Pilipino para sa mas mabilis na paglutas ng kanilang pangangailangan, partikular na ang pagbibigay ng serbisyong legal at medical. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, 2 wind turbines para sa Alabat Wind Project. Natanggap na daw yan ng Alternergy. Ayan. Ano tong Alternergy? Alternergy. Ayan. Kasi lakay dugtong eh. Alternergy. Ayan. Alamin nga natin ang buong detalye ng balitang negosyo na yan mula kay Sofia Gans. Sofia. Tuloy-tuloy lang ang progress ng renewable energy firm na Alternergy Holdings Corporation kasunod ng pagdating ng 2 unit ng wind turbine sa Quezon Province. Sa ulat ng Alternergy, ang 2 wind turbines na may kapasidad na 8 megawatts ay dumating sa pamamagitan ng ocean barge sa Alabat Island. Anila, ito ang pinakamalaking wind turbines na mai-install sa bansa dahil may haba ito na 90 meters at may wingspan na 182 meters. Ayon kay Jerry Magbanwa, presidente ng Alternergy at subsidiary nitong Alabat Wind Power Corp, susuportahan ng proyekto ang layunin ng Quezon Province sa pag-transition sa pinagkukunan ng enerhiya. Inaasahang matatapos ang proyekto sa pagtatapos ng taong 2025. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 31 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Naku, dami nag-react dun sa nangyari sa aeroplano ng Philippine Airlines, Sister L. Oo, Lakay. Ayan, naku, talaga namang, naku, yan, parang bulok na ang pala. Allah, grabe. Grabe naman. Ayan, maraming issues sa Philippine Airlines ngayon. Nawala lang si Bossing Secretary Jimmy Bautista, yan, nagkaganyan na angapal, ha? Ano nga ginagawa ng apo ni Kapitan Lucio Tan? Ayan, si Lucio Tan III. Napakamahal pa, ayan, pero ang pangit na ng kanilang serbisyo, ayan. Pero nakatakot yung nangyari, umusok, ha, yung loob na aeroplano. Grabe, ha? Mukhang sabi kanina ni Secretary Vince, para nakikipag-coordinate na siya, Lakay, para yung mga pasahero. Makalabas man lang. So pagit sila doon. Anyway, paging Philippine Airlines, abay mga aeroplano nyo, ha? Siguro kailangan i-double check, Lakay. Yes, baka yung mga technicians natin, engineers natin dyan. Yung Lakay, mahinang klase, ha? Airworthiness. Kasi ba, roadworthiness, airworthiness ito. Yan, yung airworthiness na ating mga aeroplano, ha? At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time tuloy. Damdaming bayan. Mamaya pa yun, Lakay, pero i-shoutout muna natin at gusto ko lang mag-thank you kay Kaels Bartolome at si General Bart. Ayan, salamat po sa inyong panlongganisang. Ano pala to, Lakay? Alaminos longganisa. Ayan, masarap yan. Yun yung may toothpick. Yung ba yung sinasabi ng 2x2 na may toothpick na longganisa? Alam mo, iba magparinig yung 2x2. Pati tayo binigyan ni Kaels at ni General Bart. Wag mong bibiruin dalawang yan. Ayan, masama pala biruin tong mga to. Ayaw na bibiro. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit, and of course, Lakay, sa mga taga Cavite pala mula dyan sa Tagaytay at papuntang Silang sa May Dasmariñas at Bacoor. Abangan nyo si Coco Martin kasama si Supremo magmo-motorcade dyan ngayong araw, April 10. Ayan. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing.